Kinain ko ang elixir ng immortalidad na para dapat sa unang emperador. At nagkaroon ako ng walang hanggang buhay. Pero hindi ito isang biyaya. Sa halip, isa itong walang hanggang parusa. 1,200 taon na ang nakalipas. Kinain ko ang tira-tirang gamot na itinapon ng isang dawas sa kanal. Nabigo ang dawas sa kanyang akmaya. Padubog niyang itinapon ang mga latak kasama ang likido. Noong mga oras na iyon, halos magdilim ang paningin ko sa gutom. Anumang makita ko ay isinusubo ko na lang. Wala na akong pakialam kung malinis ba o hindi. Bilang resulta, nagkaroon ako ng walang hanggang buhay. Pero hindi ko nakuha ang pagiging immortal na hindi napapatay. Kung masasagasaan ako ng sasakyan, masaksak ng kutsilyo, o tamaan ng kidlat kapag sumampang isang babae lang ang mamahalin, mamamatay pa rin ako para makaligtas sa mundong ito. Kung saan nagtatago ang mga taong may pambihirang kapangyarihan. Sa loob ng 1,200 taon, nagpalit na ako ng 47 pagkakakilanlan. At nagkaroon ng mahigit 300 iba't ibang trabaho. Nabuhay ako mula sa dinastiyang Tang hanggang sa taong 2026. Astig pakinggan, di ba? Sa totoo lang, hindi talaga. Subukan mong isipin na bawat 30 o 40 taon ay kailangan mong magpanggap na patay. Magpalit ng pagkatao, at putulin ang ugnayan sa lahat ng kakilala mo. Ang ganitong buhay sa loob ng mahigit 1,000 taon. Kahit sinong matatag ay made depress. Pero hindi ako na-depress, dahil mayroon akong A-system. Bonus ito noong ininom ko ang tira-tirang gamot. Pagbunot ng card, mga sign-in reward. Ang system ko ay may iisang abilidad lang. Ang pag-obserba sa kahit anong kakayahan, para makakuha ng experience points. Sa pagdaan ng 1,200 taon, ang skill panel ko ay mas makapal pa kaysa sa diksyonaryo ng Xinhua. Pero sa column ng aptitude, hanggang ngayon ay nakasulat pa rin ang isang malaking wala, kaya hindi ako isang taong may kapangyarihan. Gets, wala akong kahit anong supernatural na abilidad. Ako ay isang taong nabuhay lang ng matagal. Isang ordinaryong tao na may napakaraming kakayahan. Isang tao na sa mapanganib na mundong ito, ay sinanay ang sarili sa pagtatago hanggang sa max level. Taong 2003, napadpad ako sa Binhai City. Sa isang komunidad sa gitna ng syudad, may nakita akong matandang nag-aayos ng motorsiklo. Tututat, umugang ang tunog ng makina. Ang matagal ng tahimik na system ay biglang umilo. Pagmamasid sa pag-aayos ng internal combustion engine. Karanasan sa mechanical path +1. Agad na nanlaki ang mga mata ko. Naawa sa akin ang matandang mekaniko na si Zhang Taizo. Kinuha niya ako bilang apprentice niya. Ay ho, matuto kang magkumpuni sa akin. Hindi ka magugutom. Agad akong yumuko ng 3 beses. Mula sa araw na ito, ako na ang taga-pampuni sa komunidad na ito, si Chen Changsheng. Dahil may master nang gumagabay sa akin, tuluyan nang nabaliw ang system ko. Para sa iba, ang pag-aayos ng sasakyan ay pisikal na trabaho. Sa akin, para lang akong nag-e-exploit ng bug. Karanasan sa mechanical path +1. Pag-unawa sa internal combustion engine +1. Kaalaman sa fluid mechanics +1. Basta't mahawakan ko ang makina, o mahawakan ang layabi, sumisirit pataas ang experience bar ko. Ang master ko, buong buhay siyang nagkumpuni para maging si Master Zhang, ang pinakamagaling na mekaniko sa buong syudad. Samantalang ako, 8 buwan pa lang. Pero sa simpleng tono lang ng makina, nabubuhay ko ang isang sasakyang patay na. Pero sobrang maingat pa rin ako. Kahit sinasabi na ng system na naabot ko na ang mechanical path, Grandmaster level, sinasabi ko pa rin sa lahat na isa lang akong baguhan na natututong magkumpuni. Low-key lang. Kailangan laging low-key. Hindi ako aalis kahit saan. Dito na lang sa nayon para alagaan ang aking guro sa kanyang pagtanda. 20 taon na akong namuhay ng ganito. Gusto ko lang ng payapang buhay. Pero hindi pumayag ang tadhana. Noong 2023, may isang real estate company na nagka-interes sa lupa ng nayon namin. Kumuha sila ng mga lokal na siga para paalisin ang mga residente. Ang leader nila ay isang kalbong nagngangalang Chenge. May alaga siyang isang grupo ng mga tambay. Araw-araw, nagpaparada sila ng mga modified na sasakyan sa bungad ng nayon para manggulo. Sa sobrang ingay, hindi makatulog buong gabi ang mga matatanda at bata. Nag-report na sa pulis ang konseho ng nayon. Pero may koneksyon si Chenge. Sa tuwing dumarating ang mga pulis, tumitigil siya. Pero pag alis ng pulis, lalo pa siyang lumalala. Napatingin ako sa matanda ko ng guro. 87 na siya. Tumataas ang blood pressure niya dahil sa ingay. Gabi-gabi siyang umiinom ng gamot sa high blood. Nagpuyong ako ng panga, kahit na ayaw kong gumawa ng gulo. Hindi ko pwedeng hayaan na lang nag-ibay ng aming tahanan. Nang hating gabi, pumasok ako sa ilalim ng hood ng sirang van ni Wang Dajio sa bungad ng nayon. At sinimulan ang kauna-unahan kong cheat mode. Hindi ako gumamit ng kahit anong supernatural na kapangyarihan. Dahil wala naman ako noon. Sa halip, ginamit ko ang aking kaalaman sa fluid dynamics at internal combustion engine engineering na pinag-aralan ko sa loob ng 20 taon. Ibinuhos ko ang lahat sa sirang makina na ito. Ni-rewire ang ignition coil. Binago ang istruktura ng turbocharger. At gamit ang lata ng soft drinks, gumawa ako ng perpektong spoiler. Ang isang sirang van na dating 3,000 piso lang ang halaga ay ginawa kong pinakamalakas na pampamalengke sa buong mundo. Walang bahid ng anumang mahika. Pero mayroon itong sukdulang pisikal na performance. Matapos ko itong ayusin, ibinalik ko ito sa dati niyang pwesto. Hindi ako nag-iwan ng pangalan. Itinago ang gawa at pagkakakilanlan. Ilang araw lang ang lumipas. Dumating na naman ang mga tauhan ni Kuya Chen. Sa pagkakataong ito, direkta nilang hinaranggan ng 3 modified na sasakyan ang pasukan ng baryo. Nagbanta sila na ang mga residenteng ayaw umalis. Ay jejebin nila kasama ang kanilang mga bahay. Nanginginig sa galit si Wang Dali. Sumakay siya sa kanyang bulok na van at akmang susugod palabas. Handa siyang isugal ang lahat para makahanap ng tulong. Kala ng lahat, hindi kayang tapatan sa bilis ng bulok na sasakyang iyon ang 3 modified na kotse. Pero ang nangyari, umugang ang van ng isang tunog na hindi mo akalaing manggagaling sa isang van. Isang malalim na dagandong. Ang arangkada nito ay sobrang bilis, para kang tiniron ng tirador. Yung 3 modified na sasakyan sa likod, halos mag-apoy na ang mga tambutso sa kahahabol. Pero ni anino ng taillights nito, hindi nila naabutan. Si Wang Dali naman ay sigaw ng sigaw habang nakakapit sa manibela. Pagkatapos noon, para siyang tulala at kinukwestiyon ang buong buhay niya. Grabe, parang binasbasan ng diwata yung sasakyan. Pag-apak ko pa lang sa silinyador, pakiramdam ko, halos lumipad na palabas ang kaluluwa ko. Ang buong pangyayari ay napunta sa lokal na balita. Van sa urban village, tinakasan ng 3 modified na sports car sa highway. Hindi raw maintindihan ng mga pulis trapiko. Habang ako, nanonood lang ng TV sa isang sulok ng Collier. At bahagyang napangiti, hindi nyo kasi alam kung ano ang ibig sabihin ng tunay na galing ng isang max level na mekaniko. Hindi na muling naglakas loob pang bumalik ang mga tauhan ni Kuya Chen. Sa pananahimik na iyon, lumipas ang isa pang 3 taon. Tumanda na si Maestro Zhang Taizo.
Pumanaw na siya, sa edad na 90, isang mapayapang pagpanaw, kung tutusin. Pero habang inaayos ko ang mga gamit na naiwan niya, ay nakita akong isang luma at naninilaw na litrato. Kinuha ito noong 2003, noong araw na kinupkup niya ako. Ang itsura ko sa litrato ay parehong-pareho pa rin sa itsura ko ngayon. Samantalang siya, mula sa isang malakas na lalaking nasa 50 anyos ay naging abo na lamang. Para hindi ako ituring na isang halimaw, matagal ko nang pinag-aralan ang nasa system na. Sining ng pagbabalat kayo, araw-araw akong naglalagay ng makeup sa aking sarili. Gumuguhit ng kunot, nagpapakulay ng puting buhok, nagpapanggap na tumatanda rin ako. Noong araw na pumanaw ang aking guro, lumuhad ako sa harap ng punerarya at 3 beses na yumuko. Guro, maglakbay po kayo ng payapa. Ang pangako kong aalagaan kayo hanggang sa huli. Natupad ko po, ito na ang ika-47 beses na naghatid ako ng isang mahal sa buhay. Pagkatapos ng libing, nagsimulang pagchismisan ng mga kapitbahay kung bakit. Mukha akong mas bata pa kaysa 10 taon na ang nakalipas. Alam ko na, oras na para lumipat ng lugar. Kaya naman, isang gabi na malakas ang buhos ng ulan. Ang craftsman mula sa barangay na si Mang Chen ay naglaho. Ang pumalit sa kanya ay isang bagong mukha sa isang bagong distrito sa may baybayin, 30 kilometro ang layo. Si Chen Mo. Pagdating sa bagong distrito, nagbukas ako ng isang simpleng hardware at repair shop. Sa pagkakataong ito, isang batang pasaway na nagnanakaw ng pyesa sa tapat ng shop ang ginawa kong apprentice. At hindi biro ang batang ito. Likas na magaling ang mga kamay niya. Kahit wala siyang anumang kakaibang kapangyarihan. Ang bilis niyang magbaklas at mag-assemble ng makina ay kaparehong-kapareho ko noon. Dahil wala akong magawa, tinipon ko ang lahat ng natutunan ko sa 1,200 taon ng pagme-metalworking. At isinulat sa isang libro, 5 taong praktikal na pagsasanay. Ibinato ko sa kanya para gawing gabay. Guro, itong libro, hindi ko maintindihan. Yung simula pa lang, ano raw itong? Microscopic influence of crystal lattice arrangement sa tibay ng materyales. Napakamot sa ulo si Wu Xiaogang. Tinuktok ko ang ulo niya gamit ang aking pipa. Kung di mo maintindihan, sa uluhin mo. Kapag nasa ulo mo na, magiging kakayahan mo na yan. At hindi naman ako binaygo ng bata. Gamit lang ang sarili niyang mga kamay. Na-master ko na ang metalworking. Noong handa na sana akong mag-enjoy sa retirement ko, biglang nagloko ang system. Nasa limitasyon na raw ang kakayahan ko sa pagpo-forge. Kailangan kong gumawa ng isang espesyal na sandata para maka-level up at maabot ang supernatural level. Espesyal na sandata, ha? Tiningnan ko ang isang piraso ng bakal mula sa meteorite na matagal nang nakatabi. Nakuha ko to sa tiyan sa halagang 50 pesos. Akala ng nagbenta, ordinaryong piraso lang ito ng bakal. Sige na nga, ikaw na lang. Ang aking 1,200 taon ng kaalaman sa metal, sa geometry, at sa iba't ibang materyales. Ibinuhos ko sa bawat pagmartilyo habang pino-fold at pino-forge ito. 100,000 beses na pag-fold. Bawat isa ay perpekto. Noong gabing natapos ang pagpo-forge, walang anumang pambihirang nangyari. Pero noong ibinagsak ko ang huling martilyo, isang napakaitim na espada ang nakalatag sa aking pukpukan. Walang anumang marka sa talong nito. Dahil ang istruktura nito ay siksik na siksik hanggang sa atomic level. Kinuha ko ito at iwinasiwas lang. Ang steel na workbench sa harap ko, parang tokwa na nahiwa sa dalawa. Ang hiwa ay mas makinis pa sa salamin. Ang hindi ko alam, sa mismong sandaling iyon, sa malayong kabisera, ang Tianjin Bureau ay nagkakagulo na. Ang Tianjin Bureau ay isang sikretong ahensya na namamahala sa mga taong may pambihirang kakayahan sa buong bansa. Nag-install sila sa buong mundo ng isang Causality Detection Network. Ginawa ito para ay monitor ang mga supernatural na pangyayari. Sa mismong sandali na ibinagsak ko ang huling martilyo. Sa Causality Detection Network, isang causality line ang biglang naputol ng walang anumang babala. Beep, beep, beep. Umalingaw-ngaw ang alarma. Anong nangyayari? Sino? Sinong pumutol sa causality line? Napatalon mula sa kanyang upuan ang duty supervisor. Sinusuri. Hindi ito pagbabago sa spiritual energy. Walang natutukoy na anumang bakas ng supernatural na enerhiya. Imposible to. Ang kayang pumutol sa linya ng karma ay dapat S-class na superhuman man lang. Paano nangyaring walang bakas ng enerhiya? Imbestigahan. Imbestigahan nyo. Halugugin nyo ang buong Binhay City. Kailangan niyong mahanap ang taong yan. Samantala, ang salarin ay hawak-hawak ang kutsilyong iyon at sinusubukang ipanghiwa ng prutas. Maganda tong kutsilyo. Ang dali nitong gamitin panghiwa ng pakwan. Mula ngayon, ang itatawag ko sa iyo ay itim. Yun, bahagyang ng inag ang katawan ng kutsilyo. Tila nagpoprotesta sa baduy na pangalang ito. Pero dahil sa aking autoridad, tahimik na lang itong humiga sa lalagyan ng kutsilyo. Dahil nakapanday ako ng isang banal na sandata. Ang aking kaalaman sa pagpapanday ay umabot na sa transcendent level. Sa system panel, kumikinang sa gintong liwanag ang transcendent level. 3 salita, nakakagaan ng pakiramdam sa katawan at isipan kapag tinitingnan. Pero may napagtanto agad akong isang problema. Ang mga tingin sa akin ng batang si Wu Xiaogang ay nagiging kakaiba. Master, bakit ganyan pa rin ang itsura niyo tulad ng dati? 20 taon na ang nakalipas. Si Tatang Lee sa kabilang bahay ay mas bata sa inyo ng 10 taon. Pero puti na ang lahat ng buhok niya. Lagot, malapit nang bumigay ang disguise technique ko. Lagot, malapit nang bumigay ang disguise technique ko. Kailangan kong magpanggap na patay agad. Kaya naman, maingat kong plinano ang isang. Bigla ang pagkamatay, isang malaking palabas. Noong umagang iyon, habang nasa shop ako, bigla na lang. Inatake ako sa puso, at bumagsak ako sa sahig. Sa sobrang takot, umiiyak na tumawag sa 120 si Wu Xiaogang. Nakahiga ako sa sahig. Kinontrol ko ang heart rate ko sa 2 tibok kada minuto. Ang turtle breathing technique, napakaputla ng mukha ko. Gawa lang ng makeup. Bumubula ang bibig ko. Galing sa effervescent tablet na nilagay ko sa bibig. Pagdating ng ambulansya, ako ay wala ng vital signs. Humahagulgol si Wu Xiaogang sa labas ng emergency room. Master, hindi mo pa ako nakikitang magbukas ng sarili kong tindahan. Nanginginig. Sa mga oras na iyon, ako ay nasa punerarya na. Nakahiga ako sa cold storage, pinakikinggan ng malungkot na musika sa labas. Medyo mabigat din sa dibdib. Palem, handle kong apprentice. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Ang galing mo ay sapat na para buhayin ka habang buhay. Noong gabing iyon, tumakas ako sa bintana ng punerarya. Pinagpag ko ang namuong yelo sa aking katawan. Yumuko ako bilang paggalang sa punerarya. Patay na si Chen Mo. Simula ngayong araw, ako na si Chen Bei. Lumipat na naman ako ng distrito. Nagrenta ako ng pwesto sa night market malapit sa isang university town. Para magbenta ng barbecue, gamit ang aking 1,200 taong naipon na max level na kaalaman sa pagluluto at food therapy. Ang barbecue ko ay ibang level kumpara sa iba.
May isang college student na matagal nang may insomnia. Kumain siya ng lamb barbecue ko. Pag-uwi niya, nakatulog siya ng mahimbing hanggang kinabukasan ng hapon. May isang matandang may sakit sa tiyan na kumain ng inihaw na talong ko ng 3 araw na sunod-sunod. Biglang gumaling ang matagal na niyang sakit sa tiyan. Sa loob lang ng kalahating taon, mula sa pagiging dayo, naging ako ng buong night market. Master Chen, isang madaling araw, dumating ang problema. Isang babaeng duguan ang bumagsak sa pwesto ko. Hawak niya ang isang pirasong bakal na may ukit ng bungo. Ito ang underground na organisasyon ng mga taong may kapangyarihan. Ang Huming Society, at ito ang kanilang simbolo. Ang pagligtas sa isang miyembro ng underground na organisasyon. Siguradong kamatayan to. Itutulak ko na sana siya palabas. Nang nanghihina niyang inilabas mula sa damit niya ang isang jade slip. Hindi, isang USB pala. Iligtas mo ko, ibibigay ko sa'yo. Ang teknik para magising ang kapangyarihan. Deal, wala akong ibang magandang katangian. Madali lang akong kausap. Ginamit ko ang aking max level na kaalaman sa operasyon. Noong Song Dynasty pa lang, nag-oopera na ako ng mga tao. Kaya ngayon, isa na akong human shape na makina sa pag-oopera. Sa isang iglap, binuo kong muli ang mga durog niyang laman loob. Ginamit ko rin ang mga silver needle para pigilan ang nagwawalang kapangyarihan sa katawan niya. Pagkagising ng babae, para siyang nakakita ng multo kung makatingin sa akin. Siguro hindi niya inakala na ang isang nagtitinda ng barbecue ay kayang bumuo ng laman loob na parang nagbubuo lang ng Lego. Iniwan niya ang USB at isang pangalan, Liu Yan, at naglaho ng gabing iyon. Isinaksak ko ang USB sa computer. Agad itong in-analyze ng system. Nadetect ang isang hindi kumpletong teknik ng kapangyarihan. Inaalis ang mga side effect, at ginawang mas mahusay bilang, sining ng walang hanggang hininga. Sa wakas, majay gising na rin ang kapangyarihan ko. Kahit na ang talento ko ay, pero hindi kailangan ng talento para sa teknik na ito. Oras lang ang kailangan. Isinara ko ang barbecue stand ko, at nagkulong para magsanay. At sa pagtigil kong iyon, 2 taon ang lumipas. Para sa iba, ang 2 taon ay sapat na para sa isang love life. Para sa akin, parang umidlip lang ako. 2 taon nang nakakabagot na pagsasanay. Kung ibang tao ito, matagal na sigurong sumuko. Pero habang tinitingnan ko ang dahan-daang pag-usad ng EXP bar sa aking stats panel, wala akong ibang naramdaman kundi purong saya. Sa wakas, nilikha sa loob ko ang unang hibla ng spiritual power. Gifted, first year. 2 taon para sa first year. Katatawanan niyan sa mundo ng mga gifted. Pero wala akong pakialam. Hanggat nabubuhay ako, pupunuin ko rin ang progress bar na ito. Sa ngayon, mayroon akong max level na medical skills. May max level na cooking skills. At nakakagawa pa ng mga armas. Isa na akong ganap na all-around, max level support. Noong handa na akong manahimik habang buhay, nagsimulang gumawa ng gulo ang mga makapangyarihan sa syudad na ito. Ang pamilya Shu, ang bagong pinakamayaman sa Binhay. Para kontrolin ang supply chain ng Linlin sa merkado ng mga gifted, ay nagsimulang sakupin ng maliliit na negosyo. Isang pribadong security team ang sumipa sa pinto ng hardware store ko. Nagustuhan ng pamilya Shu ang lote sa kalye na ito. Ang leader ng security team ay isang malaking lalaki na second tier gifted. Isang sipa lang, winasak niya ang signboard ko. Pabuntong hininga ako, kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang pakete ng chili powder. Hindi ito ordinaryong chili powder. Ito ay tinimpla ko gamit ang aking max level seasoning skills. Ang Devil's Chili Powder, may anghang na 20 milyong Scoville. Ang sandatang nukleyar sa mundo ng mga sili. Dahan-dahan akong umihip, lumipad ang chili powder kasama ng hangin. Hindi pa tapos magsalita ang security captain. Nagsimula na siyang gamulong-gulong sa sahig. Puno ng sipon at luha ang kanyang mukha. Umuungol na parang lobo. Tandaan ninyo, huwag na huwag kayong gagalit ng kusinero. Lalo na ang isang kusinirong marunong gumawa ng chili powder. Tumakas ako habang may gulo. Napakalawak ng mundo. Saan ang pinakaligtas na lugar? May naisip akong pinaka-epektibong lugar. Ang Shu Family Building. Nagtatago sa mismong harapan nila, gets mo? Winawasak ng pamilya Shu ang mga tindahan ko sa buong mundo. Hindi nila may isip na nagwawalis lang ako sa mismong gusali nila. Gamit ang aking max level na disguise, nagpanggap akong isang tito na janitor. Mang Chen, 3 taon na rin akong nagtatago rito. Kapag wala akong magawa, pumupunta ako sa data center ng pamilya Shu. Para kumuha ng stock, programming skill experience, +1. Nagmumop ako sa umaga. Sa gabi, gamit ang janitor card ko, palihim akong pumapasok sa server room. Nagnanakaw ako ng computing power sa super server nila para magprakti ng programming. Maging ang hacker attack and defense, artificial intelligence, at quantum encryption na level up ko hanggang grandmaster level. Hanggang isang araw, ang eldest daughter ng pamilya Shu ay pinatatanggal sa pwesto ng board of directors. Sa totoo lang, wala dapat akong pakialam. Hanggang sa nakita ko ang pendant sa kanyang leeg. Isa itong titanium alloy na pendant. Sa likod nito, may nakaukit na napakaliit na mga salita para sa mahal kong apprentice, Xiaogang. Mula kay Master Chen Mo. Natulala ako noon din. Itong eldest daughter ng pamilya Shu, si Shu Raoking, ay apo pala ng apprentice kong si Wu Xiaogang. Hindi pala nagtayo ng Collier si Wu Xiaogang. Sa halip, pumasok siya sa Precision Machinery. Hanggang sa naging isang publicly listed company ang negosyo niya. At ang anak niyang babae ay nagpakasal sa pamilya Shu. Anong klaseng plot twist naman to? Habang pinapanood ko ang apo ng apprentice ko na pinalilibutan ng mga ganid sa boardroom, na malapit nang mapatalsik sa pwesto, napabuntong hininga na lang ako, at tahimik na binuksan ng computer sa janitor's room. Masasabi kong swerte ka, dahil nakilala mo ang janitor na may pinakamataas na rango sa buong kumpanya. Inactivate ko na ang aking max level business warfare move. Sa loob ng 3 taon, nasa data center ako ng pamilya Shu. Nalaman ko ang lahat ng baho ng bawat isa. Si Director A, nagtatax evade. Si Director B, nagmo-money laundering. Si Director C, lihim na nakikipagsabuatan sa kalaban. Inayos ko ang mga sorpresang regalo, in-encrypt at na-compress. Sa kabuuan, 4 na matitibay na ebidensya, at ipinadala sa kanila gamit ang isang anonymous email. Ngayon, pinaimbestigahan ko si A sa Bureau of Taxes. Bukas, si B naman sa Banking Commission. Sa loob lang ng 1 buwan. Pero nang maisip kong ilang araw na lang din ang itatagal ko. Không còn khó nói chuyện như thường ngày nữa. Cũng không có. Nang tingnan ko, toàn là vu khống phỉ báng. Chàng ôm ta từ phía sau. Con có còn là người không? Sinh nhật, đúng vậy, hôm nay là mùng 6 tháng 12. Chỉ là tiện bề chăm sóc. Hindi binayaran ni Tang Bapi ang sahod ko.
con đương nhiên không phải cố ý quên, mà là từ trước đến nay, quán ca. Mayroon akong pansamantalang trabaho dito para sa iyo. Quen với sự hy sinh không cần báo đáp của mẹ. Sige, Ta nếu có nửa điểm tư tình với cô ấy, thì lại trở thành tội nhân của nhà họ Tiết các người. Mẹ, con chưa bao giờ có ý đó cả. Mẹ, thôi mà. Xoay người đối mặt với chàng. may mga malalakas na hiker pa na nakipagkarera sa akin. Trong mắt mẹ, Pero sa huli ni Anino ko, hindi nila nakita. Umaakyat ba siya ng bundok? ta một lời cũng sẽ không nói nhiều. Nàng nói lại lần nữa xem. Kailan pa nag-evolve ang mga tao nang hindi ko nalalaman? Alam ko na. Chàng dùng sức siết lấy cổ tay ta, Siguradong dahil ito sa nasa flying sword. gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ đã dõi theo con suốt chặng đường khôn lớn. Ta nhìn thẳng vào mắt chàng. Mẹ, con chỉ là. Hindi ko naman hinihiling na maging pinakamalakas sa buong mundo. Basta hindi lang ako mamatay ng maaga. Cũng đâu phải tội lỗi gì tay trời, rằng con sẽ là, ba con trả giá nhiều hơn. Cố Nghiên Từ, đừng hy sinh con của ta. Ta gỡ từng ngón tay của chàng ra. Ito pala ang pinsan kong lalaki. Trên đời này có cha mẹ nào mà không thế lợi chứ? Ngayon pala kailangan na rin ng lisensya para maging Taoist priest. Tingnan mo itong aking Taoist certificate. Ngày 15 tháng 8, Mukhang nakaahon ka na rin ano. học phí của học kỳ đầu tiên, người mà con trai ta muốn cưới là công chúa, 1 năm 20 vạn. Ai lại muốn kết thân với quả phụ của một viên quan ngũ phẩm? Chàng trừng mắt nhìn ta không thể tin được. Ai muốn thì tự mình đi mà cưới. Nhà chúng ta có phải là không lo nổi đâu. Naaga na ng mga monghe ang aming mga kliyente. Ở công trường của các chú, Lahat ng tao ay sa Buddha na pumupunta para sa mamba. chú giới thiệu giúp cháu với. Mẹ vì muốn nuôi con ăn học, giặt quần áo, một ngày làm 3 công việc. Gusto mo bang maging Taoist priest din? Phu nhân, Kahit hindi masyadong kumikita ngayon. Pag-isipan ko, người thật sự muốn đẩy đại nhân lên giường của thẩm quả phụ sao? Những chuyện này rõ ràng con đều nhớ cả. tinanggihan ko ang alok niya.